kilong karne ng baka yung aking binili. So wala na akong inabutan ng kalitiran kaya ito na lang yung ating ginamit. Okay din naman kapag sirloin ang gamit pagdating sa pares. Yung maganda talaga yung laman pag kinain mo. So okay na okay yun kapag kumakain tayo ng karne ng baka. Tinagataga ko na nga para mapabilis ang paghihiwa at meron din ako dito pine-prepare na sibuyas. Tapos meron din ako dito mga bawang, luya. Gagamit din tayo dito ng onion leeks. Dito kasi sa lugar namin, bihira yung mga nagkakanto pares. Kaya naisipan ko magluto na lang. Syempre gagayahin ko lang naman yung luto nila ayon sa nakikita ko. Hindi ko alam kung gaano sila kagaling magtimpla o paano yung style na ginagawa nila. Kaya ang ginawa ko, ginisa ko lang yung luya tapos nilagyan ko rin ng bawang. Sabi ko nga sa sarili ko, bahala na kung ganito yung kalalabasan. Kaya tingnan na lang natin mamaya kung tama ba yung aking ginawa. Bali yung sibuyas, hindi ko na hiniwa ng pino. Okay na yan, total pambahay lang naman. Maglalagay din ako dito ng star anise. Tapos hintayin lang natin bumango, ilagay na natin yung karne ng baka. Hinugasan natin yung karne ng baka, kaya lang hindi natin napatiktik yung tubig ng maigi. So magkakatas siya. Nilagyan natin ng paminta at patis. Mga ilang saglit lang kakatas na yan. Kapag kumulo na, ayan, kung makikita nyo, nagtutubig siya. Tinimplahan natin ng pampalasa, lalagyan din natin ng oyster sauce. Sa mga ayaw ng mga ganitong klaseng nilalagay, ito po kasi yung hinihingi ng ating lutuin ngayon. Kaya pasensyahan nyo na. Hindi kasi magiging pares to, hindi magiging ganito yung pagkakaluto kung hindi natin lalagyan ng mga ganong pampalasa. So para mas mapabilis tayo ng pagpapakulo o pagpapalambot, itatransfer natin dito sa ating pressure cooker. At sa mga nagtatanong naman kung saan nabibili yung ginagamit ko na pressure cooker, ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section. So yan, medyo dinamihan natin yung sabaw tapos naglagay ako ng onion leeks. Ang ginamit ko dito yung pinakatangkay niya. Kalahating cup ng asukal yung aking inilagay. So kailangan syempre matamis dahil pares nga. At papakuluin natin to siguro mga 45 minutes, okay na. Sirloin naman yung ginamit natin na karne, madali lang naman siya lumambot. So eto na guys, natunaw na yung kanyang taba kaya nasa ibabaw na yung mantika. Dahil nga kanto pares, nilagyan natin ng pampalapot. So hindi naman natin papalaputin na halos parang kare-kare na yung lasa niya o yung lapot ng kanyang sabaw. Medyo papakapaling ko lang yung texture para medyo mas masarap higupin. So yung iba pagka nilagyan nito ng noodles, yung ginagamit sa mami, talaga naman, pwede, di ba? So kung gusto nyo ng pang negosyo, pwede kayong maglagay pa siguro dito yung sibot para mas mabango. Ngayon naman, para makumpleto talaga yung tinatawag na pares, magkakaroon tayo ng sinangag. Napakasimple lang naman ito, nagpirito lang tayo ng bawang, tapos nilagyan natin ng pampalasa at ng toyo. Okay na yon, so yun na yon. Hindi na tayo masyadong magtatagal pa at pwede na tayo mag-umpisa. Meron tayong hot sauce, fried garlic, saka yung dahon ng sibuyas. Ayan, nilalagyan natin ng hot sauce. Kumpleto na yung lasa niyan. So, craving satisfied pagka ganito. Yun lang, wala tayong nakitang kalamansi sa rep. Ito na lang yung ginamit ko, sukang pinakurat. Kailangan lang naman natin may asim. At the same time, may timpla pa yung suka natin. Guys, pasado naman sa aking panlasa. Kahit papano, nagaya naman natin yung lasa ng mga nasa labas na kanto pares. Kaya kung nagke-crave ka nito, huwag mo nang palampasin. Bumili ka na ng karne ng baka. Yun lang, salamat, God bless.